Hello, magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. So may iba naman tayo ng content. May nagva-viral ngayon sa FB. Yung yung issue tungkol sa engagement ring, yung 299. Ito yun nakita ko. Matagal ko na nababasa-basa to, nadadaanan ko sa FB to eh. Pero focus kasi ako sa mga ghost hunter. Sa mga fake ghost hunter. Pero nagkaroon ako ng time ngayon na baka pwede natin mapag-usapan. So itong post na to, nakalagay dito. Do sa page na kampi.com.ph. Ano na to, hindi na ito yung original post ha. Hindi na ito yung original post. Sabi nga nandito, why would you say sa 299 na engagement ring? A sender from the Money Mindset Matters Facebook page recently went viral because of her thoughts on the engagement ring she received from her longtime boyfriend for 8 years. My boyfriend of 8 years just proposed to me, but nagigilty ako kasi I am upset due to the fact the engagement ring only cost 299. Ganito lang ba kababa yung halaga ko sa kanya na hindi niya man lang pinag-iipunan pambili ng ring? Or di ko ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakita ko yung binili niya sa Shopee. Ignore ko na lang ba tong nafe-feel ko? Or should I confront him? Kaso ayoko din na mamasira yung moment, the sender of Money Mind Matters wrote on Facebook. So ito yung engagement ring. Ang sabi niya daw, yun nga, 8 years niyang boyfriend, tapos 299 lang yung ring na binili sa kanya. So unang-una, ito, isa-size up ko. Pero basa muna tayo ng opinion ng iba. Itong unang lumabas sa ito yung opinion ng iba, Sabi ni AD ni Azzy, diba? 8 years relationship, 299 engagement ring. Kanya-kanya naman talaga tayo na opinion sa buhay. I just feel sorry sa mga taong okay lang sa kanila yung tig 299 na engagement ring. Di ko alam if di ba sila nakakaranas ni bare minimum or pick me, choose me, love me lang talaga peg nila. They said na it's the thought that counts. Anong thought ng lalaki nung binili yun? Uy, sing-sing, pwede na to. Sabi nila, be grateful. Buti nga nag-propose. Like, mga ate. May nagsasabi na kung ako bigyan nito, tuwang-tuwa na ako. I mean, I get it. Kahit ako bigyan ng sing-sing na ganito, matutuwa ako. But not as an engagement ring. Sa loob ng 8 years, kung kaya mo lang ipundar para sa engagement ring nyo ay tig 299 na sing-sing, alam na natin pareho na you're still not ready for marriage. It is not being materialistic. At huwag nyo sabihin na the girl is lucky dahil may nag-propose. All serious relationship should end with that. Anong lucky doon when it is just normal? Sabi pa ng iba, kesyo tinanggap daw ni ate girl si kuya, ay alam niya kung ano ang kaya lang nito. Ibigay kaya dapat makontent. Kaya lang nito. Sorry ha. Kasi walang period eh. Kaya lang nito, ibigay. Kaya dapat makontento si ate. So gano'n na lang. Kung ano ang kaya, yun na lang and we will not make an effort. Kasi yan lang ang kaya. Hindi naman yearly yan na binibigay para hindi mapag-ipunan. Sa loob ng 8 years, pag nagtabi ka ng piso kada araw, afford ka ng tig 2,920 na engagement ring. What more if the guy put a lot effort for that once in a lifetime ring? Hindi na pagtanggap yan sa kung anong kaya. The guy obviously didn't put any effort in it. Engagement ring is a lifetime investment, mga ate. Dito makikita yung effort ng isang lalaki at kung gaano niya katagal pinaghandaan ng propose sa'yo.
If you can't even afford decent engagement ring, then don't ask marriage. You're still not ready to have a family. Before ka pumasok sa kasal, make sure na you are financially and mentally ready. And a 299 engagement ring speaks that you are still not financially ready. Hindi ito birthday or anniversary gifts. Hindi ito promise ring. Engagement ring po. May point naman ito, ano? May point naman ito, itong comment niya na to. 'Di ba? However, nakita ko na yung panghuhusga sa post na to. Hindi kulang siya sa pag-iisip. Yes, tama nga naman, ano, kung halimbawa, kung huhusgahan mo yung engagement ring na ibibigay, 'di ba? Kung 299 nga naman, ibig sabihin, ang katulad ng sinabi dito, kung iisipin mo nga naman, yun lang ang afford niya. Paano ba kaya kung magpapakasal pa? 'Di ba? Paano kabubuhayin yan? 299 lang yung afford niya. Pero mga kababayan ko, may nami-miss tayong point dito eh. Dito sa story eh. Ito yung main post, oh. 'Di ba? Na-mention ba diyan kung ano yung trabaho ng lalaki? 'Di ba? Hindi niya naman, pero feeling ko kaya niya sinabi yung binigay, tinanggap niya to eh. 'Di ba? Hindi naman na-mention dito kung ano yung trabaho ng lalaki eh. Or kung sino yung lalaki, or kung ano yung katayuan sa buhay ng lalaki. Pwede kasi mangyari, tinitest lang nito yung yung papakasalan niya. Pwede mangyari yun. Dahil, just imagine, BF niya na 8 years, ibig sabihin, kilalang kilala niya na yan. At na-disappoint siya dahil 299 lang yung binili. Hindi naman sinabi dito na yun lang naman yung, hindi naman sinabi dito na yun lang naman ang kayang bilhin ng lalaki. Na-disappoint siya. Ngayon, dahil 8 years mo na boyfriend yan, alam mo na dapat ang trabaho niyan, alam mo na dapat ang kapasidad ng boyfriend mo. So, wag ka madi-disappoint kung 299 na engagement ring lang ang binigay sa'yo. Siguro, alam ni ate, ito, naiisip ko, ibang thinking ko pagdating dito eh. Siguro, naiisip ko, may kayat naman tong boyfriend ko, bakit ito lang ang binili sa akin? Kasi 8 years niyang boyfriend eh. At the way magsalita si ate, medyo social si ate eh. 'Di ba? Hindi ganito lang ba kababa yung halaga ko sa kanya na hindi man lang pinag-ipon pambili, or di ko dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? The way siya magsalita, social to. Malamang yung boyfriend niya may kaya din. Pero ang binili sa kanyang engagement ring 299 lang. 300 pesos. Doon pa nga lang makikita mo, may disappointment kay ate dahil alam ni ate na yung boyfriend niya kayang bumili ng mamahaling engagement ring, pero ang binili sa kanya 299 lang. For me ako, kung akong tatanungin nyo, ayoko husgahan yung lalaki. Pero tama naman to, hindi mali itong unang comment na to. Dito yung comment ni ito ay, kung halimbawa, kung ang situation nito ay yun nga naman kasi special nga naman pala yung magpo-propose ka. 'Di ba? Dapat dun kasi makikita na yung proposal mo seryoso ka, at dun mahuhusgahan ng tao kung financially ready ka o ready ka na magpakasal. Kaya nga lang, syempre, kinulang siya sa pag-iisip. Hindi niya nilawakan yung pang-unawa niya. Kasi just imagine, 8 years niyang boyfriend yun. Kung walang improvement to sa boyfriend niya ng 8 years, bakit siya papayag magpakasal doon? Kung isang kahig, isang toka yon. Tinanggap niya yung engagement ring eh. Ibig sabihin, may, alam niya, yung boyfriend niya, may kakayahan na buhayin siya. 'Di ba? Unless kung halimbawa niyaya ka magpakasal ng boyfriend mo na alam mong 'yun lang ang kayang bilhin, 'di ba? Pwede niya sabihin, hindi pa ako handa. 'Di ba? Marami pa tayong kailangang pag-ipunan bago tayo magpakasal.
Ganun dapat naisip. Hindi, kayo. Ako hindi na to usapin nung ano nung yung thoughts, yung thought daw ang nagmamatter, 'di ba? Sa akin ang feeling ko tinetest ito ng tinetest siya nung groom niya eh. Siguro malamang alam din ng groom niya na high maintenance yung lifestyle ng girlfriend niya, no? Tetestingin niya kung yung pag-appreciate ba ng girlfriend niya matatanggap yung mga ganitong bagay. Siyempre, pag tinanggap niya yan, ibig sabihin, ay mahal na mahal talaga ako ng girlfriend ko. Kasi kahit ganito lang ang ibigay ko sa kanya, maligaya na siya. It doesn't mean na hindi kayang bumili ng mahal. Kaya nga na-disappoint yung babae. 'Di ba? Pwede niya sabihin, kilala ko ang girlfriend ko, marami negosyo tapos $299 lang na engagement ring ang ibibigay sa akin. Kaya nga may disappointment siya eh. Pero kung alam mo sa sarili mo na mahirap lang ang boyfriend mo, 'di ba? Kung alam mo sa sarili mo na walang pera yung boyfriend mo, hindi ka dapat maghihinanakit dahil alam mo na yun lang yung kapasidad niya. At kung sa tingin mo hindi niya kaya na magganyan, di sana nag-decline ka. 'Di ba? Kasi kung i-analyze mo nga naman yung the way siya magsalita, sosyalin to eh. Itong babaeng to eh. Diba? I smell pagiging social climber dito. Sa totoo lang. Kung ganyan din lang, halimbawa, let's say ganyan pinost niya kasi sa social media to eh. Ibig sabihin talaga sobrang disappointed siya. 'Di ba? Hindi ko nagigets kung bakit sumasama ang loob niya regarding dito. Di sana dinecline mo, bakit napa-yes ka? Kung ang hanap mo yung mamahalin, 'di ba? I'm so sure hindi naman kariton boy ang boyfriend mo na yan. Kasi ganyan ka magsalita eh. 'Di ba? Hindi naman pulubi yung boyfriend mo siguro. Hindi yan, kasi anong nangyari, unfair do sa lalaki, hinusgahan eh. Hindi pa alam yung story ng lalaki eh. What if pala yun? Marami palang business yun, or isa siyang, I don't know if it's Chinese, Chinese ba yun? Hindi naman yata Chinese. Di ba minsan kasi may lahi na ganyan na yun, talagang lang talaga, hindi siya mukhang mayaman pero mayaman naman talaga. Or malay mo, katulad nung theory ko, malay mo na-realize niya yung boyfriend niya napapansin na gold digger siya. So tinry ngayon tinry ngayon na ang engagement ring ko lang dito bilhin ko sa Shopee. Pwede kasing ganun eh. Titingnan ko reaction nito pag ito ay hindi karapat-dapat sa akin to. Pag ito ay nag-aarte-arte. 'Di ba? Pero kasi unfair eh. Parang lahat ng lalaki na husgahan dito eh. 'Di ba? Isipin niyo din naman na kung wala kaming capability magpakasal at $299 lang na engagement ring ang kaya namin, kami na mismo ang hindi magpo-propose. Kami na mismo hindi magpo-propose. Bakit magpo-propose kami? Ayan nga lang. O pwede naman ganito. Mayaman si girl, 'di ba? May mga hindi kayamanan si boy. 'Di ba? Maraming pwede din naman 'yon, Kaya lang kung halimbawa ang situation dito, mayaman si girl,
sobrang yaman ni girl at hindi kayamanan si boy, dapat hindi niya lalaitin yung 299. 'Di ba? Kasi kaya niya naman mag-afford ng ng expensive na jewelry eh. Wala na, basta ako na-smell ko dito yung pagka gold digger ng babae. Opinion ko to wala kayong makukontra sa akin. Kasi naawa ako doon sa nag-propose parang hinusgahan agad ni hindi pa nga natin kilala yun Alam nyo ba, mga kababayan ko, yung usapan sa ganyan, nung nagtatrabaho ako sa Robinsons noon, nagkwento sa akin yung pinakamatandang security manager doon dati. Kwentuhan kami, nagla-lunch kami Ang main pala dati ng Robinson Supermarket noon, hindi Robinson Supermarket, Robinsons Mall pala. Ang main pala nila dati yung Robinsons Metro East. Hindi pala main, yung flagship nila na na store or na mall. Ang flagship na mall nila dati noon. Robinsons Metro East, hindi pa Galleria. Ngayon kasi ang parang pinaka-flagship nila Galleria Nasa Metro East pa noon dati daw. Ito kilala nyo si Gokong Wei na yung may-ari na Robinsons, si Jan Gokong Wei. Pupunta daw yan, nakasuot yan ng yung t-shirt na alam mo yung mga free sa sabon or yung alam niyo yung pagka bumili kayo ng basta sa mga Chinese sa mga Chinese hardware yung may binibigay na or Chinese supermarket na pag may binili kang produkto, may giveaway na t-shirt ng Tide or basta t-shirt ng spare parts, yung free. Ganyan daw ang suot niyan. Tapos naka-short yan na may daladalang aso. Ang ginawa daw ni Jan Gokong Wei, pumasok sa Metro East, sa opisina ng Metro East. 'Di ba? Hindi siya kilala ng mga security doon. Pinigilan siya ng mga security guard. Lalo na yung nasa may entrance. Bawal pong pumasok. I'm so sorry po. Kakausapin ko si ganito, bawal nga po. Galit yung security guard si kuya. 'Di ba? Tapos papasok si Jan Gokong, ginanyan daw sa mukha yung si Gokong Wei. Bawal po talaga pumasok, wag po matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Then pinatawagan yung mall manager. Pagka baba ng mall manager, pinapasok si Jan Gokong Wei. Pinagalitan yung security guard sa entrance. Halos maglumuhod daw yung mall manager na inano daw si Jan Gokong Wei na hindi daw pinapasok dun sa mall. 'Di ba? Tapos nung nandun na sa taas, pinatawag yung security guard. Nervous daw siya yung security guard. Pagdating dun sa loob mo, alam mo ginawa ng security guard, on the spot promotion. Kasi gano'n naman daw talaga ang trabaho. 'Di ba? Maligaya daw si Jan Gokong Wei na ligtas yung property niya pag mga ganun yung mga tao. 'Di ba nakikita nyo yung mga kasi, yung mga talagang totoong may dugong ganyan. Hindi sila after sa ganyan. Yung mga ganyang bagay. Kasi may time para diyan 'Di ba? May time naman para diyan Pero yung sa engagement ring na yan, yung 299, actually nga mas maganda nga ang storytelling nun Pag 299 lang yung engagement ring mo, hindi mamahalin. 'Di ba? Kasi ako naniniwala ako yung thought talaga yung counted dun 'Di ba? Pwede mo kasing ikwento yun sa mga sa mga magiging anak mo na, oy, alam nyo ba yung binigay sa akin ng daddy nyo ng araw? Ito.
'Di ba? Dito kami nagsimula. Mas maganda ang storytelling nung kaysa dun sa mamahaling diamond ring na worth 3 million or ano. Yes, magiging sikat ka once, pero yung magiging fairy tale kasi ang kalalabasan ng story pag mga ganun eh. Hindi kasi nila nakikita yung silver lining nung situation kapag ganyan. No, mas maganda yung magiging pamana ng istorya nila pagka ganun. Hindi yung kasi typical na yun eh, yung mga 2 million worth na engagement ring na wala na yun. 'Di ba? Hindi na uso yun. Maybe sa mga social climber gustong-gusto yung mga ganung bagay. Pero sa ganyan, 'di ba? It doesn't matter. Dahil common sense na lang ang gagamitin, hindi naman magyayaya magpakasal yung lalaki kung hindi niya aanuhin yung future. Pero may mga lalaki talagang ganon, no? Pero yung mga lalaking ganon, I don't think nadadaan pa ng engagement ring yun. Gusto nun pakasal agad. Ay no. Anyway, mga kababayan ko, kung saan na tayo napunta, no? Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan